Welcome back guys, narito ng Tagalog breakdown ng Loki Season 2 Episode 5. Ano na kaya mga detalye at sikreto na nalagpasan mo sa palabas na ito? Before we begin, you can comment down below to join in my custom shoutout. Nagsimulang episode kung saan nagtapos ang episode 4 kung saan tuluyan ang sumabog ang temporal loop at ang mga kasama niya ay nawala na. At alam naman natin ang lahat na nagtatrabaho sa TVA ay bumalik na sa kani-kanilang dating buhay o timeline. At muli natin nakita mag-time slip uli si Loki. At nakita niya ang sarili niya sa hinaharap at utay-utay na naglaho ang TVA na parang spaghetti. Nangyayari ang bagay na ito dahil sa radiation na nagmumula sa nag-overload na time loop. Ito rin ang magiging dahilan sa pagkakalaho ng ilang timeline. At makikita natin ang dating buhay ni Casey na isang magnanakaw noong taong 1962. At ang tunay niyang pangalan ay Frank Moros, na hinango sa totoong kriminal sa San Francisco. Ang pagtakas niya siguro ang naging dahilan kaya nagkaroon ng Nexus event o panibagong timeline dahil sa totoong buhay na patay sila sa pagkalunod. Nag-time slip siya sa McDonald's, sa isang jet ski store at nakabalik siya sa nakaraan noong una niyang nakausap si Mobius. Samantala, sa taong 2012 may kita natin ang dating buhay ni Hunter B-15 na isang doktor. Si Mobius na isang tindero ng jet ski na nabanggit niya noong season 1. There's a beautiful union of form and function, which we call the jet ski. At si Obi na isang tech genius na isang author. May kita natin ang disenyo ng laboratory ni Obi na halos kamukha ng nasa TVA. Naalala ni Loki na dala niya ang TVA manual na sinulat ni Obi na galing sa TVA. Samantala, pinuntahan ni Loki si Mobius at binanggit niya ang isa sa mga linya niya mula sa season 1. A beautiful union of form and function. There is a beautiful union of form and function. May kita nating nagawa ni Obi ang temporal pad na ginawa rin niya sa TVA. At matapos mabuo ni Loki silang lahat, huli niyang pinuntahan si Sylvie. Tumanggi si Sylvie na tumulong dahil nakuha na niya ang gusto niyang buhay. Gaya na nangyari sa ilang TVA agents. At napagtanto dito ni Loki bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. I want my friends back. I don't want to be alone. Hanggang sa maglaho na rin ng timeline kung saan siya naroroon. Nagbalik si Sylvie pero huli na ang lahat. Ang bawat isa sa kanila ay naglaho na. Dito natin mas nakita ang kinatatakutan ni Loki. Ang mawala ng kasama, mawala ng kaibigan, at hindi mahalin. At ang takot na ito ay siyang naging dahilan para makontrol niya ang time slipping. May kapangyarihan na siyang makapunta sa iba't ibang panahon at oras sa pamamagitan ng time slipping na kontrolado na niya. At bumalik siya sa episode 4 bago sumabog ang temporal loop. Ano kaya mangyayari sa season finale? At yan ang ilan lamang sa mga nahinuha ko't napansin ko sa palabas na ito. Susunod na season finale. Huwag kalimutan mag-iwan na like, subscribe ka na kung bago ka dito. Kita-kita tayo sa susunod.